So yun, amazing morning po sa lahat. So ayun, amazing morning po sa lahat ng mga mentors. Again, amazing morning po sa lahat no ng Team Eagles po. By the way, let me share a little about our journey here in I Am Worldwide. So my name is Melvin Palyarcuna, and ito po yung ano ko, yung small family ko po no right now. So andiyan po yung ano ko, yung husband ko si Mentor Jomer, and at the same time yung anak ko po na talagang lagi ko po silang ano, sinasama po sa journey ko kasi, alam ko po na, hindi po tayo magtatagal dito sa business kung hindi din po talaga sa kanila. Kasi, yung pinaka-deepest why po natin dito is yung anak natin, and kung hindi din po talaga sa support din ng, ni Mentor Jomer is, wala tayo dito sa I Am Worldwide. And, ito po yung ano, life ko before, nung wala pa po tayo sa I Am Worldwide, background ko po. So, bigyan ko lang po kayo ng konting idea about sa life ko. Kung isa po akong ano 'no, um, undergraduate po ng nursing. So, nilagay ko po siya kasi, para, parang isa din po kasi ako sa katulad niyo or ng iba na nangangarap din po na makapagtapos din po ng pag-aaral. Na ang nasa mindset ko po noon is, yung pag-aaral is yun po yung sagot sa kahirapan, and nag-aral po tayo ng nursing diyan. So, may kuwento po 'yan 'no, yung tatlong picture na 'yan. So, hindi po yung parents ko po yung nagpaaral sa akin kasi nga, galing lang din po kami sa mahirap na ano, na pamilya, and ang nagpaaral po sa akin diyan yung kuya ko, at the same time, nag-ano din po tayo, nagkasambahay din po tayo para masuportahan po natin kahit papaano yung pag-aaral natin. Pero yun nga po, during that time 'no, yan po yung in demand talaga na course po, and alam naman natin na yung nursing is mahal po yung tuition niya. So, ah, naka mahal po yung tuition 'no, so hindi po talaga kinaya ng kuya ko doon sa unang school ko, and ang nag-decide po kami na maghanap po ng other school na mas mura, and yan po yung kuwento niyan hanggang sa nakarating po ako ng Lipa, nakatatlong school po ako, pero at the end pa din po is tumigil din po talaga ako. Kasi nga hindi din po talaga kayang suportahan. Kaya tumigil po tayo, and 'pag nung after po na tayong, tumigil sa pag-aaral, so nag-decide po tayong mag-apply sa ano, sa sa Laguna po as factory worker. So diyan mga mentors is naka 4 to 5 years, work po ako diyan sa Laguna, and diyan po is talagang masasabi po natin talaga yung, tinatawag nating rat cycle. So although hindi pa natin talaga siya realize that time kasi nga nag-e-enjoy pa tayo. So saka lang natin na-realize nung nandito na tayo sa ano 'no, sa I Am Worldwide, yung mga gano'ng bagay, and yun nga totoo na talagang rat cycle lang talaga diyan yung nangyayari sa buhay natin as a factory worker, na yung tipong, yung wala pa yung sahod mo is madami ka na talagang utang, hindi mo kayang makapag-provide sa family mo 'no, kahit gusto mong tumulong pero yung sahod mo is sapat lang talaga. Although nag-e-enjoy ka talaga diyan, and yung mga nakakasama mo talaga is talagang yung ano lang, yung habit lang nila sa life nila is mag-enjoy lang din, yung parang wala talagang nangangarap tulad ng, ginagawa natin dito sa I Am Worldwide. So diyan po, nakapag-isip po ako na mag-apply po as OFW, kasi alam naman natin mga mentors 'no na, 'pag nasa yung word po na OFW 'di ba, parang feeling natin ahon na po natin yung family natin sa kahirapan, 'di ba? Kasi nakikita natin sa iba na parang umuunlad sila, and nung nag-Taiwan po ako, hindi din po madali yung pag-a-apply ko bago po ako natanggap sa Taiwan, and nung nasa Taiwan na po ako, dun ko din po na-realize na talagang hindi din pala sagot yung pagiging OFW para makuha mo yung mga pangarap mo, pangarap sa family mo, kasi hindi din talaga enough yung napo-provide natin sa family natin. Although, medyo ano naman, nakakabigay pero hindi din talaga enough. And diyan mga, mentors is nakapag, 3 years ano po ako 'no, 3 years po ako working diyan. So kahit, nung time na 'yan 'no, pero, parang
wala pa po ako talaga akong balak after 3 years nun kasi puwede pa po kaming mag-extend. So, sino po dito yung mga ano, OFW 'no? So, dito po sa Taiwan is, after 3 years po, parang ayoko po talagang umuwi kasi puwede pa naman po talagang mag-extend that time kasi nga, sobra din po talaga akong nag-enjoy dito po sa Taiwan mga mentors kasi alam naman natin na ang Taiwan is isa sa pinakamagandang bansa. So, gano'n pa din po yung naging ano natin 'no, yung naging lifestyle natin, yung parang enjoy-enjoy lang basta kahit walang naiipon basta mag-enjoy. So, gano'n po yung naging buhay ko po diyan. So, nakakaipon ng kaunti lang, gano'n lang po and hanggang sa natapos na po yung kontra ko and yun nga po mga mentors gusto kong mag-extend pero yung boyfriend ko po, siya po yung nagsabing umuwi na ako kasi parang gusto niya pong, maglagay na sa tahimik yung parang magpakasal na po kami kasi more than 12 years na din po kami. So, dumating yung time na nakiusap po ako sa kanya mentors na ano, mga mentors na kung puwede hindi muna ako umuwi kasi nga nag-e-enjoy po talaga ako dun. So, dun, dumating sa time na parang medyo tinakot na po niya ako na kung hindi ako uuwi parang maghahanap na ng iba. So, napilitan po tayong umuwi niyan mga mentors. Kasi nga siyempre parang nanghihinayang din ako sa relation namin noon. So, umuwi po tayo and after a month kinasal na po kami mga mentors. So, after kasal po mga mentors, so dun po yung ano, naging parang nagkaroon po ako ng na-stress po ako, yung parang anxiety kasi every time na umaalis po yung husband ko, so mag-isa lang po ako sa boarding house. So nasa Taguig po yung boarding house namin and parang yun po yung parang alam niyo yung parang nagiging toxic po ako sa kanya that time kasi parang sinisisi ko po siya before na bakit pinauwi niya ako kasi nga hindi po ako sanay mga mentors na walang work, na walang sariling pera. Although binibigyan niya naman po ako ng ano, lahat binibigyan niya sa akin. So tayo po kasi yung parang gusto nating maging independent, yung parang magkaroon ng sariling pera. And yun po, one day, ito na po 'no, one day po, may isa po akong friend sa Facebook na nagpo-post po regarding sa amazing barley natin and dahil nga may problems yung mama ko, lagi po niyang dinadaing na parang sumasakit po yung dibdib niya, then, sumasakit po yung dibdib niya tapos may pamangkin po ako na may, since birth po may sakit. So, nag-inquire po ako sa kanya ng barley. Kasi nakikita ko sa posting niya is, parang ang dami pong natutulungan ng barley and nung time na yun, nung sinabi niya na 1,000 per box, so lang po natin yung taong yun. Kasi nga parang sobra po talaga akong namahalan dun, kasi nga wala tayong work, wala tayong mapo-provide. And yun po yung naging way, yun nga po si Mentor Cecilia po yun 'no, si Mentor Cecilia Taborete, angel mentor ko po. So nilagay ko po yung barley diyan, highlight ah, na isa din po sa reason kasi yun nga sabi ni Mentor Cecilia, kung hindi pa ako nag-inquire, never niya akong i-invite dito sa negosyo kasi na-judge niya po ako na talagang alam niya po niya kasi yung personality ko. Kasi, more than 2 years, 3 years po din po kaming magkasama sa Laguna, sa boarding house. Pero hindi po kami close mga mentors ni Mentor Cecilia kasi ang close ko po yung ate niya. And yung mga mentors, na-invite niya po ako, parang gusto niyang magpa-support that time na kailangan niyang magkaroon ng invite sa office. So ako naman, 'di ba mga mentors dahil nai-stress ako, nabo-board ako sa boarding house, so sumama po ako. Sumama po ako kay Mentor Cecilia para malibang, para mawala yung board at to support na din siya. Although alam ko po mga mentors na yung pupuntahan ko is about networking kasi ano din po ako, parang na-invite din po ako before. So yun lang po talaga yung purpose ko, suportahan siya and malibang din po ako at the same time. And yun nga po, dito ko po nakilala si Mentor Mau. So first time ko pong nakilala dito si Mentor Mau 'no. So na-present po na-present po nila sa akin, silang dalawa about the Complan and the products. Sobra po akong nagandahan mga mentors, 'di ba? Yung sobrang negative pero sobra po akong nagandahan sa pinesent po ni Mentor Mau at saka ni Mentor Ses. And ang problema mga mentors, imagine niyo 'no, ang problema wala po akong pang-join that time, 'di ba? 'Di ba, imagine niyo po nagba-barko yung, husband ko tapos tayo galing OFW pero wala po tayong pang-join. So siguro mga mentors meron pero enough lang parang 'pag nilabas natin pang silver so mawawalan na tayo ng pera. So yun, dahil nagustuhan natin, siguro almost a month hindi,
bago tayo nakapag-join 'no, kasi nga mga mentors, parang simula nung na-present po sa akin ni Mentor Wow at saka ni Mentor Sel yung, kung plan ng company, yung parang hindi na nawala sa utak natin. Parang everytime na matutulog tayo, yun lagi ang naiisip. Kaya naniniwala ako na talagang dinala talaga ako ni Lord dito sa I Am Worldwide. Kasi alam mo yun, yung parang na-feel mo talaga na para sa'yo yun. And yun, nag-decide ako na mag-join ng silver. Alam niyo po ba ginawa ko mga mentors, nagsanla muna po ako nung kwintas na 'to na suot ko po. Sinangla ko po muna yung kwintas ko para makapag-join po ng silver. And yun, dinala ko na po yung pera sa office pero si Mentor Mau po is, kinausap niya po ulit ako. Siguro iniisip ni Mentor Wow na may pera ako kasi nga 'di ba parang yun 'di ba yung mindset natin 'pag nagbabarko tapos OFW, 'di ba may pang-join. So kinausap ulit ako ni Mentor Mau. Dala-dala na po natin yung, pang-join natin. And pina-realize niya po sa akin yung kahalagahan ng higher package, 'di ba? Sinabi niya sa akin na kung nakikita ko naman na long term kung gagawin yung negosyo and, same time, same effort lang naman, why not mag-ano na lang ako, mag-gold kasi, may just for you, mas maganda yung benefits. And alam ko naman na, nakikita ko po na maganda talaga yung negosyo and pumayag naman po ako. Then hinold po namin yung pang-silver namin and yun po, pero wala po ako that time mga mentors na ano, na pera para pang ano. So ang ginawa ko po, so ginawan ko po siya ng paraan. So alam naman natin na gamit po yung word na W Bush mga mentors 'no. So diyan po sa 5 letters na 'yan, isa lang po yung hindi ko nagamit. So ito po yung W, nag-withdraw po ako ng, pera ko sa ATM tapos yun nga po nangutang po ako sa dalawa kong kaibigan sa Taiwan na na naging member na din po talaga ngayon 'no, si Mentor Carl at saka si Mentor Rona, nangutang po ako kaya sobrang blessed po ako sa kanila 'no, na isang sabi ko lang, pinautang po talaga nila ako. And yun mga mentors 'di ba, nagsanla po ako and siyempre hindi pa din enough talaga yung budget natin 'no, para sa gold package. So, nanghingi tayo sa husband natin. Although nung time na 'to is talagang negative siya. Hindi naman niya dina-direct na sinasabi niyang negative, pero hindi po talaga siya nag-a-agree sa'kin kasi alam ko po na sobrang negative din po talaga siya sa networking. Pero dahil ako nga po nakakita ng opportunity and wala talaga siyang magagawa kasi siyempre tayo yung masusunod. So ano, nagbigay din naman siya ng pang-ano, pangdagdag kaya nabuo natin yung ano, yung gold package and nakapag-join po tayo diyan mga mentors ng gold package. So, ang realization ko lang dito mga mentors 'no, nung time na 'yan is 'pag gustong umasenso madaming paraan, 'pag ayaw madaming dahilan. So, gasgas na po yung word na 'yun, pero totoo po talaga 'yan. Kasi ako po talaga yung tipo ng tao mga mentors na hindi po talaga maglalabas ng pera. Alam po 'yan ng mentors kaya alam ko po na talagang, hesitate po siya, talagang hindi niya po talaga ako i-invite. Kasi alam niya po yung personality ko po na go with the flow, parang enjoy-enjoy lang, hindi magjo-join sa mga ganito. So, nagulat din po talaga ako sa sarili ko kasi ginagawan ko po talaga siya ng paraan that time. Kasi ito po yung nagpa-realize sa'kin mga mentors 'no, 'di ba isa po akong OFW, so parang doon na po ako nag-depend sa ipon ko na parang yun na parang feeling ko dun sa ipon ko that time parang lifetime na siya, parang hindi na ako mauubusan, which is mali. Lalo na sa mga OFW, napakaimportante talaga na 'pag uuwi ka is talagang may pera ka yung parang may other source of income ka talaga. Kasi hindi mo talaga mamamalayan yung ipon mo talaga is sobrang bilis lang po talagang maubos. And sabi ko sa sarili ko, why not for business naman 'to, gawan ko siya ng paraan and 'yan nagawan po natin siya ng paraan mga mentors. And ito po yung ginawa natin 'no, how I start after joining. So we use the products mga mentors 'no, 'di ba may kapalit naman na products yung, pag-avail natin. So ginamit po namin lahat, dinistribute ko po siya sa family namin, sa family ko at sa family ng husband ko. So hindi ko pala nakuwento 'no, nung, time na in-invite po ako ni Mentor Cecilia 'no, so hindi po sana ako, makikipagkita that time kasi nagkaroon po ako ng dysmenorrhea. So siyempre naka-oo na tayo, kahit masakit yung pakiramdam natin tumuloy tayo. So nakuwento ko siya sa nung on the way na po kami sa office, then binigyan po niya ako ng 2 sachet na barley. And hindi ko pa po siya ininom pero nung pagkauwi ko po, ininom ko po siya and dun ko po nakita na alam mo niyo po ba sa isang sachet pa lang, parang may naramdaman na po talaga ako dun sa product na maganda talaga siya kasi unti-unti po talagang nawala yung pain po ng ano ko, dysmenorrhea. And yun mga mentors 'no, isa din po yun talaga sa
parang nag-push din sa akin para mag-join sa IAM. Kasi yun din po talaga yung concern ko para sa mama, sa pamangkin ko 'no, na kapatid din po niya ni Mentor Hanilet. So yun mga, mentors dahil nga laging sinasabi talaga sa trainings na gamitin natin yung products, napaka-importante na gamitin natin yung products. So ginamit po namin 'yan. So ginamit ko po at, ginamit nung pamangkin ko, although mga mentors 'no nawala na talaga yung, nawala yung pamangkin ko, pero grabe din po talaga yung natulong sa kanya ng barley. Ang ganda ng feedback ng mama niya, 'di ba? Parang mas humaba pa po yung buhay niya. Kasi siyempre di naman natin kontrol 'no, kung ano yung plan ni God. Pero yun, alam ko po na malaki din po yung natulong kasi talagang pina-continuous ng ano, ng mama niya. And yun, nung everytime, nung nag-barley po siya, hindi na po siya nagiging, alam mo yun, hindi siya dinadapuan ng mga sakit compare po dati nung wala pang barley, 'di ba? And yung mama ko po na sinasabi ko po sa inyo na laging nagdadaing na sumasakit yung dibdib, until now user po sila, hindi din po talaga nagpapawala. And even po si Mentor Hanel no, may ngunit po talaga ngunit talaga mga mentors 'no. Kaya, kaya tayo is sa business natin dahil po sa ano natin, sa products natin. And ito din po 'no, after natin na mentor, so uma-attend na po tayo ng training. So hindi po ito yung training na ina-attendan natin, wala lang po tayong picture. So, nung pagka-join ko po is parang naano na po ako sa environment at sa culture ng I Am Worldwide. So nakapag-training tayo, nakapag-attend tayo ng elite executive kahit hindi pa tayo member, no? So kaya mas lalong parang lalo tayong na-curious sa company, and nung time na kahit bago pa lang tayo nakapag-break free tayo, and sobrang ano talaga, iba yung dito ko po nakita yung purpose ko talaga at that time mga mentors 'no, nung sa break free. Yung basta nakita ko po talaga yung purpose, dito ko po talaga nakita yung purpose, and nakwento ko po sa husband ko na parang, parang parang may nabago po sa akin, 'di ba sabi ko po sa inyo parang nagiging toxic ako sa husband ko that time nung wala pa ako dito sa I Am Worldwide, kasi nga parang nagkakaroon ako ng anxiety, depression, kasi wala pa akong ginagawa. And yun mga mentors, yun pala parang lagi daw niyang pinagpe-pray ako na magkaroon ng peace, parang gano'n. Kaya parang feeling ko yung naging purpose po nun is parang ito po yung naging sagot sa prayer ng husband ko, yung I Am Worldwide po. Kasi parang naano po ako dun, eh, parang nalibang po. Yung parang nawalan po ako ng time para maging ano sa kanya, yun mga mentors. And yun, so naka-attend din po tayo ng ano, ng Christmas party. So, alam niyo ba, alam mo yung mga mentors, yung kabago-bago mo lang pero parang, naano ka na agad sa culture at saka sa environment na meron sa si IAM at saka nung team po talaga ng Team MVP. And nakita ko din po talaga yung sobrang humbleness ng mga owner, grabe 'no, talagang doon para makikita mo na talaga na yung company is talagang magsa-succeed talaga kasi sa owners pa lang is nakikita natin. And ito nga mga mentors 'no, nung umuwi po yung husband ko, so siyempre, dahil siguro parang naku-curious na sa akin kasi that time is parang lagi kaming, dahil lagi po kaming uma-attend ng training, parang lagi po kaming gabi umuuwi, mga 1 ganyan po, mga 2 AM. So siguro naku-curious yung husband ko, sinama ko po siya sa ano, sa I Am Worldwide. So pinakita ko po sa kanya kung anong meron sa I Am Worldwide, pina-attend ko po siya ng IBP. So kaming dalawa lang po niya 'no, para makita niya po kung ano yung ginagawa ko. Then sobra din po niyang nagustuhan kung anong meron sa I Am Worldwide. Yung talagang naging aggressive siya, talagang bigla po siyang nagpa-set ng ng tukno sa amin ni Mentor Mau, ni Mentor Sis, talagang kahit gabing-gabi dumayo pa po kami ng Cavite. And sa lahat ng natok, wala pa din po talagang nagjo-join mga mentors until now. And dahil nga po, 'di ba nagkaroon po ng pandemic 'no, so yun po yung naging problem namin kasi nag-join po ako dito November, and March po, umuwi po kami ng Batangas, para po magpadala ng barley kasi may kumuha po sa amin ng copper package nun. So umuwi po kami ng March 11, and doon na po mga mentors, hindi na po kami nakabalik ng
Manila kasi nag-lockdown, even po yung husband ko hindi nakaalis kasi nga nagkaroon ng travel ban. So dito mga mentors may maliit lang po kaming bahay dito sa Batangas at hindi na po kami nakaalis. Ah, ah, simula po no'n. So dito, tinirhan na po namin. So wala pa po talaga siyang ano 'no, kagamit-gamit. So parang pero feeling ko po talaga, yun din po talaga din yung purpose ni Lord kaya pinauwi din talaga kami sa Batangas para dito kami magstay and after 1 month, dahil sa kakalaklak din po talaga namin ng barley kasi takot din po kami magka-COVID. So dito po binigay ni Lord yung isang, pinagdadasal namin na matagal na naming pinagdadasal. So dito po tayo nag-ano 'no, ah, na nabuntis po 'no sa ano, after 1 month pa lang 'yan mga mentors dito sa bahay. And alam ko mga mentors na malaki din po yung natulong ng ano, ng barley sa ano ko, sa pagbubuntis ko po. Kasi alam ko po kasi na hindi din talaga healthy yung katawan ko nung sa working, nung nagwo-work po sa ano, sa Taiwan, 'no, kasi parang lagi pong busy, napapabayaan lagi yung sarili. So, alam ko po na isa po sa dahilan is yung barley din. And during ano po 'no, pregnancy ko, yan lang din po talaga yung tini-take ko. And ang naging problem ko po dito is kung paano ko gagawin yung negosyo. Kasi 'di ba mentors ang mga mentors 'no, ang hirap that time gumalaw kung paano tayo mag-aano, ang meron lang tayo is yung, Facebook, yung social media natin na puwede nating gamitin. So, ang ginagawa lang namin ni Mentorses 'di ba po lagi lang kaming tawagan that time 'no, nagbabaliwan kahit dalawa lang kami, yun lang po yung ginagawa namin. Tapos yun, ang ginawa ko lang dito mga mentors, nag-post lang ako kasi, 'di ba, parang ang naging, mindset ko dati, magko-continuous lang ako ng posting kasi mas, iniisip ko na mas kailangan ng tao yung barley natin. So, although kahit sa una talaga, wala talaga pumapansin pero naniniwala ako mga mentors na 'pag consistent ka talaga sa ginagawa mo at saka alam mo yung purpose mo is talagang ano, magkakaroon ka talaga ng resulta. And dito mga mentors 'no, nasa bahay lang naman tayo, pero ang dami din talagang nagtiwala sa atin. So, dito sa negosyo, even, kahit mga user lang 'yan, sobrang blessed din talaga ako mga mentors na alam mo 'yun, kahit nasa bahay lang ako, nagse-share lang naman, nagpo-post lang naman ako. So, that time parang hindi ko pa talaga inaaral yung negosyo 'no, more on posting lang din talaga ako. Pero ang dami po tayong, nakuha na warm market na nag-join sa atin 'no. Kahit naman na hanggang ngayon mga mentors 'no, nagiging user pa din po talaga sila ng barley natin. So sobrang dami po na natulungan natin sa Amazing Barley. And ito po yung mga naging transaction natin, before pandemic mga mentor. So nag-start po tayo sa, padalawa-dalawa po 'no, sobrang tuwa ko na po 'yan mga mentors nung time na may bumili sa akin ng dalawa. Pero sad to say yung isa po diyan is binalik pa and hindi na natin nakuha kasi nga hindi na po kami nakabalik ng Manila. Grabe 'no? And ito po yung time na, pumunta po kami ng office para kumuha ng products kasi nga dadalhin sa Batangas and hindi na po kami nakabalik. And ang nakakatuwa lang 'no, dahil madami po tayong, friends na naiwan sa ano, sa Taiwan 'no, sinuportahan nila ako. So nag-order sila ng barley and dito po nag-start kaya dumami po tayo talaga sa Taiwan. Kasi nung na-try talaga nila yung barley, ang dami po talagang feedback na maganda and doon, nag-ano talaga, nag-member na po sila sa isa po nating leader doon sa Taiwan. And after ano 'no, during pandemic and after pandemic, so ito na po yung mga naging transaction natin mga mentors 'no, talagang alam naman natin na mostly mostly naman talaga sa atin lahat is talagang grabe yung naging orders ng products natin sa sobrang ganda. Kasi nga 'di ba, ang daming taong naging curious sa health kaya ganyan po naging, yung parang nag-start ka po dito pero dahil nga nag-continuous ka lang, sa pagse-share ng ano, dumami po talaga yung ano natin, yung mga members natin and yung mga nag-u-use ng products natin, 'di ba? So kahit may anak tayo, so nagagawa natin yung negosyo. And ito yung ano natin 'no, my life doing the business as nanay. So, kahit alam mo yung mga mentors kahit, ina-adapt pa lang natin yung pagiging nanay kasi, first time 'di ba? So, hindi yun naging hadlang para hindi natin gawin yung negosyo and that time kasi, kasama ko pa po si Mentor Hanelet nung hindi pa po siya nag-GGS. So,
siya po yung lagi nating katulong sa pag-ano 'no, sa pagshi-ship. Pero, yun po sa pagshi-ship po 'no, and sa international din po mga mentors 'no, nagpapadala din tayo, sa Taiwan and sa USA. So, ganyan po kaganda yung products natin. So, nakakatuwa lang na talagang nag-start ka lang sa padalawa-dalawa pero dahil naging consistent ka, dumami po talaga ng ganyan. And sa achievement naman dito sa natin dito sa ano, mga mentors 'no, na nakuha natin dito sa I Am Worldwide. So, actually yung, achievement na din para po sa akin yung madami kang natulungan through help po talaga. So, ang dami po talagang feedback sa atin na natulungan, yung health nila dahil sa barley, 'di ba? And kumita din yung mga taong, naging willing na gawin din yung negosyo. So, ito po yung first achievement na masasabi ko po 'no, pandemic po 'to 'no, dahil nag-Give Me Five po tayo, so bumili po tayo ng laptop. So sinamahan po ako diyan ni Mentorsis 'no, and bumili po tayo ng laptop kasi, naiintindihan natin yung negosyo, na kailangan nating mag-invest dito sa negosyo para, mas mas, mapadali 'no. Kaya alam mo yun, pagka-Give Me Five natin, first Give Me Five natin, inano na agad natin, binili na po agad natin ng laptop. At the same time, dahil, madami din po tayong nagiging, user, so naano po tayo, na-awardan po ng, IBC Batangas ng top direct seller din po. And ito po 'no, na-ano na din po tayo sa MVP 'no. So, ang nakakatuwa lang diyan 'no, so, katabi ko pa po si Mentor Hanilet, yung, nag-iisang, kapamilya ko po na talagang nagtiwala sa akin na 'di ba, mostly sa mga family natin 'no, na negative talaga sa mga ganitong negosyo. Pero yung nakuha ko po, nasobrahan po sa positive. Kuru yun po, talagang dinaig pa po ng buong family ko yung pagiging positive niya. So kaya pero sobrang happy din naman po ako kasi grabe na din po talaga ng achievement ng batang 'yan. And ito po 'no, opo, wait lang. So ito po mga mentors 'no, ito po yung ano, isa po sa naging talagang God's provision din po talaga namin. So may kwento 'tong mga mentors 'no, na isa talaga sa, nagpaano talaga sa akin, yung talagang nagpa-realize sa akin na talagang mas maano mo yung business natin, ano 'to, parang kasi that time po kasi mga mentors na 'yan is nawalan po ng ano, ng work yung husband ko, that time. Kasi nga, nag-resign po siya kasi nga may, um, lilipatan na mas maganda. Pero yun nga po, siguro God's way na din talaga mga mentors 'no, kasi that time po is, alam mo yun, kumpleto na yung mga requirements pero na-hold po yung visa niya kaya hindi siya nakaalis in 9 months po. And ang naging problem ko po diyan, may binabayaran po talaga kami na lupa. So siyempre hindi lang po lupa 'no, so other expenses din po 'yun, mga other expenses din po namin. And ang nakakatuwa dito mga mentors 'no, sobra lang din akong na-amaze kay Lord kasi alam mo 'yun, yung parang that time po kasi parang gusto na din po talaga nating maglabas ng sasakyan pero parang nandun po yung doubt kung kaya natin. And alam ko ito yung naging way na parang sinabihan ako ni Lord na, "Kaya mo naman, eh." Kasi nga binigay niya sa akin yung problemang 'to. Pro problema ba 'to? Yung hindi naman po, problema, alam mo yun na parang, nung time po na yan is nawalan po siya ng trabaho tapos may monthly po kami sa lupa. Pero alam niyo po ba na na-provide po siya ng ano, ng barley. Na kaya po yung 100 square meter na maliit lang naman po mga Mendoza, pero para sa akin po malaki 'no. So yung 100 square meter masasabi ko po na yung more than half is galing po sa benta po namin ng barley. Na-provide po talaga yun mga mentors. So iba pa po yung other expenses namin, and dun ko po talagang mas na minahal yung business natin kasi alam mo yun, imaginin mo mga mentors 'no, wala po kaming other source of income that time pero na-provide po talaga, and parang yan po yung naging way ni Lord na parang, maglabas ka na ng sasakyan kasi kaya mo naman, kasi nga nakaya po natin. Yun mga mentors 'no, na-provide po natin lahat yan. Kaya talagang, parang isa po talaga ito sa nagpatibay sa akin kaya, talagang inano po namin na talagang maglabas din ng sasakyan. So
Ah, ang isa pa dito mga mentor, so 'di ba ano po, na-provide po namin ito. So ito po, parang magde-decide na po kami na ano, na maglalabas ng sasakyan pero nga po, bigla pong nagpaano, may pera na po sa account. Yung gusto ko po kasi that time mga mentors parang kung kukuha kami ng sasakyan parang manggagaling po talaga sa account ko. So kaya nag-ipon po talaga ako ng pera sa account ko sa I Am Worldwide para pang-down po sa sasakyan. Pero nga, bigla pong nagpa-upgrade si ano, si Press at saka si VP. And diyan pinag-isipan ko po ng mabuti kung mag-a-upgrade po ako or kukuha ng sasakyan, pero inuna po natin yung upgrade. And nakakatuwa lang talaga mentors na alam niyo po ba na talagang nakapag-upgrade tayo dahil sa income po natin sa I Am Worldwide. So hindi na po natin, hindi po tayo nagkautang sa pag-upgrade. Although nagkautang naman tayo, pero naibalik agad kasi nga late na late po yung ano natin, yung cheque. So grabe lang kasi 'di ba, parang nakakatuwa lang kasi lahat ng kailangan na dumadating sa amin parang napo-provide po talaga, nabibigay po talaga ni Lord kaya alam ko nandiyan lang po talaga siya palagi sa amin. And ang nakakatuwa nitong mga mentors 'no, that day po 'no nag-upgrade kami. So, nag-ano po kami, dumiretso po kami sa ano, sa kasa po ng ano, ng sasakyan. So, parang ang naging ano lang namin, titingin lang kasi nga napunta na po talaga sa pag-upgrade yung pang-ano namin, yung pang-down. So, yun, pumunta po kami sa kasa and nagulat na lang po ako kasi nagpa-approve na po yung si Mentor Jomer. So, alam niyo po yun, yung parang wala naman kayong pinanghahawakan na ano, paano kung biglang na-approve ta's, wala naman kayong enough money para pang-ano. So, yun, lakas loob na din talaga. Iisa lang po, same day lang din po talaga 'yan. So, pumunta po kami, dumaan lang at nagulat ako na talagang, nag-decide si Mentor Jomer na, si Jomer na magpa-approve. And yun nga mga mentors 'no, talagang, God's plan din po talaga. Naniniwala ako na God's plan talaga and dahil dun sa pinagdaanan namin, sa problem namin, parang lumakas yung loob namin na may I Am Worldwide naman. And ito naman po yung, law of attraction and or association 'no. So, actually madami po akong ano, picture ng ano, sasakyan namin. Yung nagpapa-picture po sa mga sasakyan pero ito po yung pinili ko kasi alam niyo po ba na, that time po is wala pa po kaming sasakyan, kaming apat, si Mentor Jones, si Mentor Ces, si Hanilet. Pero, dahil nga iisa yung paniniwala namin na darating yung time na magkakasasakyan kami, so nagpa-picture po kami diyan. So although hindi pa naman talaga supercar yung nakuha namin 'no, so darating naman yung time na, makukuha din namin. Pero natuwa lang din po talaga ako sa picture na 'to na alam mo yun, wala po kaming mga sasakyan pero ngayon is binigay na ni Lord, may tag-iisa na po kaming sasakyan. And naniniwala although hindi, sa association ko, although hindi po kami magkasama ano, pero naniniwala ako na isa't-isa ang paniniwalaan namin. Iisa po yung ano namin, yung, parang yung paniniwala na magkakaroon, parang iisa yung ginagawa namin kaya parang ang mindset po talaga is ay susunod. So, parang attraction na din po 'no and ang nakakatuwa niya 'no, si Mentor Sis, every 3 months po talaga is may naglalabas po sa Team Dominators. Nauna si Mentor Sis, tapos si Mentor si Joms, si Mentor Hanilet, and maglalabas din po sa Team Dominators. And ito po yung ano 'no, ano natin 'no, yung lagi pong sabi ng mga mentors natin na, kung gusto mo magkaroon ng sasakyan, kung naniniwala ka na magkakaroon ka ng sasakyan, pumunta ka sa ano, sa magkasahaping ka 'no. So that time, pandemic 'to, so pumunta kami ni Mentor Jomer. Nag-ano na po kami, nagtanong. So ang una pong nagustuhan namin is yung ano, yung yung Honda Civic po. Kasi nung pinanganak po yung anak ko, so ang naging favorite ko po is gray. So kaya yun po yung parang parang gusto namin na first car. And nakakatuwa lang mga mentors na, yun, binigay na ni Lord yung ano, although hindi yun yung una naming choice 'no, pero binigay pa din ni Lord yung ano namin. Natutuwa lang po ako kasi parang isa yung damit namin, parehong black yung puwesto, kaya nilagay ko po siya diyan. So, talagang naka-plan din talaga kung naniniwala ka talaga na ibibigay sa'yo ni Lord, yung parang tapos na and, ang kuwento pa po nitong mga mentors, ang gusto ko po talaga is ano, MG na white kasi nagustuhan ko po yung car ni Mentor Ses. So, MG na white and then itong si Mentor Jomer parang may nakita po dito sa subdivision namin na
parang naka-park na Geely na red. So, parang sobra siyang na-excite that time na parang may nakita daw siya na sasakyan, yun na lang daw yung gusto na yun na lang daw yung kunin namin. Pero nung time na yun parang hindi ko siya nagustuhan mga mentors 'no, hindi ko siya nagustuhan. Ang ano ko pa din talaga is, white na ano, na MG. So medyo nag-ano pa kami diyan 'no, nagtalo-talo sa sasakyan and siyempre ako pa din po yung nasunod and yun nga po, dahil, um, parang parang nagka-problem po ata 'no at nagka-problem po dati ng time na yun and nakita ko naman kay Mentor Jom na kay Mentor Jomer na parang porsigido siya pero parang naano na din ako na parang sige na nga para mas ma-inspire din siya na gawin yung negosyo. Parang nag-agree din ako nung huli. And that time mga mentors is parang yun nga nagpa-approve kami and then na-approve po kami ng ano, ng ng bangko po 'no, na-approve po kami and malaki po yung naging ano sa kanya, naging approval po sa kanya and yun, parang hindi po namin nakaya yung approval na yun and alam niyo po ba mga mentors na inofferan po kami ng zero down payment. Bigla po kaming inofferan ng zero down payment ng one day pero, yun nga dahil hindi po namin gusto yung kulay kasi dark blue po na may pagkaitim po siya and ang napag-usapan namin either blue or white kasi nga alam ko po na yun po yung gusto ni Mentor Sis din, yung parang gusto niyang makumpleto niya po yung kulay ng flag. 'Di ba Mentor Sis? Kahit hindi mo sabihin ka, pero alam ko po na yun yung gusto niya. And pinapasa ko din po sa kanya yung kulay na red, parang ayaw din talaga niya. Kaya medyo nag-ano kami ni Mentor Jomer na kailangan natin sundin si Mentor Cecilia. And yun po mga mentors, yun nga po 'di ba, dahil po doon sa ano, sa ano 'to, naging okey na po sa sasakyan 'no, inopera na po kami ng ano, dark blue, hindi po namin, kinuha kahit zero down payment. And then mga mentors nung nagpa-approve po sa other, bank nagka-problem po kami. Parang sobrang lumaki po yung ano niya yung approval sa kanya and siyempre, wala po kaming enough na talagang gano'n kalaki. So, pero dahil nga 'pag para sa'yo, nung dumating na po yung white po mga mentors 'no, pero 'pag para nga sa'yo, so ibibigay ni Lord and yun nga, nakuha natin yung sasakyan and ang nakakatuwa lang dito mga mentors 'no, kasi, dati pala nung nagba-browse po ako ng ano 'no, nagba-browse po ako ng cellphone ko kasi, gagawa po ako ng ganito. So, matagal na palang pinakita sa akin ni Lord yung ano, yung sasakyan na 'to. So, kasi that time po is, si Mentor Hanelit po 'no, naging speaker po siya sa IBC Batangas. So, 'pag naging speaker ka po, parang susundin ka ng sasakyan nila Mentor Fritz Gerald, dadalhin ka sa sa isang kainan kasi pakakainin ka nila kasi, yun po yung appreciation nila 'no. So pagsakay ko po dito sa sasakyan mga mentors 'no, sobra talaga akong nagandahan kasi sobra akong nagandahan sa interior niya. Parang feeling ko parang tapos sa'kin sakay sa ganito. So parang sobra akong nagustuhan pero hindi ko siya inano sa mind ko na parang baka mahal kasi nga Mentor Fitzgerald. Yun po yung iniisip ko na baka ano 'to, mahal kasi nga medyo 'di ba mayaman si Mentor Fitzgerald. So hindi ko siya hindi ko na nagtanong, hindi na ako nag, parang hindi ko na tinanong kung anong sasakyan ganyan at nakakatuwa lang mga mentors na yun, pinakita na pala ni Lord yung magiging sasakyan, namin. Pinasakay na niya ako at nagulat na lang ako nung nagpunta kami sa casa na same pala. And ito naman 'no, yung pinost ni Mentor Cecilia 'no na ano, na na na-amaze din talaga kami that time. Ito po yung, Team MVP 'no sa Lipa po na nagje-jeep pa lang po kami that time 'no. So diyan si Mentor Cecilia nagde-declare po siya ng ano, yung mga magiging car namin. And napansin po ni Mentor Jomer 'no, na nung during po na nagde-declare po kami diyan, kung ano po yung suot namin, yun po yung nakuha namin na ano, na sasakyan. Kaya parang medyo nakaka-amaze lang na nakakilabot na talagang 'pag nagde-declare ka talaga mga mentors 'no, na 'pag pinapaniwalaan mo, talagang tinatapos na ni Lord. Depende na lang kung kailan mo talaga siya kukunin. And yun, parang na-amaze lang kami that time kasi nga 'di ba, na nag-declare kami pero nag-declare po kami that time na kaming tatlo and yung suot namin, yun yung nakuha naming sasakyan and nakakatuwa lang na yun po, nakaka-amaze lang si Lord, 'di ba?
And ito naman po yung mga ano, siyempre bago namin makuha, 'di ba, bago naman natin makuha yung mga ano natin dito, mga mentors natin 'no, yung mga achievement natin dito sa I Am World, siyempre may mga struggles din tayo. And yun din talaga yung ano, nagpapatibay din talaga sa atin, dito sa negosyo, and nakadepende na lang sa'yo kung talagang susuko ka or hindi. And ito po yung mga naging struggle namin before. So ayan po, mga mentorship ano natin 'no, yung mga commute days natin, yung ano, yung tipong, yung anak mo, dahil lagi mong dala, parang isa na din talaga sa nahihirapan every time na nagco-commute kami, kaya isa din po talaga siya sa parang nag-ano, nagpa-push sa amin para maglabas din ng sasakyan, kasi nga, parang nakakaawa din 'di ba, kasi parang bata pa lang nararanasan niya yung mag-commute ng gano'n. And at ito naman mga mentors 'no, kasama ko po dito si Mentor Hanelit 'no, nasa tricycle kami. Alam mo yung tipong ang dami mong dalang products, so bago ka pa makapunta po sa makarating sa bahay, ang dami niyo pang pa-transfer, ilang transfer pa, bago makarating sa bahay, 'di ba? So mahirap, pero nag-e-enjoy pa din mga mentors, kasi 'pag nakikita mong madami kang orders, na madaming nagtitiwala sa'yo, so parang nakakawala din ng pagod. Pero yun nga lang, hindi din talaga natatapos na laging na parang lagi ka na lang ano, commute. So, 'yan po, 'pag nagpapadala laging motor lang po ni Jomer yung ginagamit namin. 'Pag umalis naman po siya, talagang commute. And ito po mentors 'no, nakakatawa 'to 'no. So talagang ako po yung, dahil nasa Batangas po ako, and yung DHL po nasa Lipa. So dahil hindi ko po talaga kayang dalhin lahat ng products, 'yun ang ginawa namin ni Mentor Hanilet. So inano namin, in-unbox po, tapos nilagay po diyan lahat. Even po yung bag natin is puno din ng products, 'di ba? So 'yun, talagang gagawa ka talaga ng paraan para madala mo yung products na 'yan, and ang talagang ano pa po talaga, commute ka that time. So, nung time na po 'yan 'no, niloko ko pa po si Mentor Cecilia na mag-a-abroad po ako. So then naniwala naman agad. So 'yun po, um kasi nga parang 'di ba, parang mag-a-abroad ka din naman talaga kahit naman sino yung sisindan mo, 'di ba, para mag-a-abroad ka talaga. So 'yan po yung mga naging, struggle natin nung ano, ginagawa natin yung negosyo, and ito po 'no, so talagang nagdadala tayo ng bag para less po sa pagdala ng mga products, para malagyan din ng products yung bag natin, 'di ba? And ito po yung ano 'no, during time, nung time po na, umattend kami ni Mentor Hanilet ng ano 'no, ng MVP diyan po sa McDonald's po ata 'yun. So 'yan po yung mga naging, parang ano, nagiging struggle natin. So although kung wala pa naman tayo sa IAM, 'di ba, parang, normal lang, parang okay lang pumila. Pero 'pag nasa IAM ka kasi, parang maiisipan mo talaga na, "Ay, kailangan hindi hindi na 'to mangyari sa amin." Darating yung time na hindi na 'to mangyayari, yung pipila ka ng ganyan kahaba, 'di ba? So 'di ba, 'pag nandito na po kasi sa IAM, 'di ba, kahit ano, parang talagang yung kahit imposible talagang maano mo 'to, parang kahit napaka-imposible pa minsan, pero talagang iniisip mo na magiging posible 'pag dumating yung time. And siyempre, gusto ko lang pong ano, ito po yung appreciation lang din po talaga ito sa dalawang tao na 'to, na si Mentor Joms at saka si Mentor Jocelyn. So, ito po yung time na ano, talagang nung naglabas po si Mentor Joms ng sasakyan 'no, talagang dumaan siya sa bahay namin para, yun, parang dahil po, sa sasakyan, parang ipakita niya na yung parang ano, parang ma-inspire din kami sa kanya, and nakakatuwa lang na talagang nung nakita po talaga ni Alas yung sasakyan niya, is parang yung ano tayo, na parang nadala po tayo, kasi parang nakita niya na sobrang nagandahan yung anak ko sa sasakyan, yung alam mo yung hinimas-himas yung sasakyan. So kaya parang naging thankful ako kay Mentor Jom, kasi parang nakita ko na talagang gustong-gusto talaga ng anak ko na magkasasakyan that time, 'no. And si Mentor Jocelyn naman is, alam mo yun, kahit hindi naman sila mga ka-ano namin, hindi mga downline, hindi ba parang cross line lang, pero talagang tumutulong sa negosyo. And eto po yung mga time na parang hirap pa talaga akong lumabas, kasi nga may anak, pandemic pa. Pero si Mentor Jocelyn everytime na pupunta po ng office, lagi po niyang sinasabay yung,
lagi niya pong sinasabay 'pag may order ako. Kaya thankful po ako and blessed sa dalawang taong 'to na talagang tumutulong kahit walang kapalit that time. And siyempre sa team natin 'no, sa binubuo po nating team ngayon 'no, so alam mo kahit kahit mostly po sa kanila 'no, na talagang, masasabi nating associate package lang. So, sobrang thankful po ako sa kanila kasi nga alam niyo mo 'yun, kahit mga associate talagang nagmo-multiply din po talaga. So, grabe din po kasi, sobrang sipag din po talaga ng mga ano natin 'no, ng mga mentors natin sa Team Alas po na na talagang makikitaan mo na talaga na alam mo yun, talagang nag-e-effort mag-rank up kahit associate lang, 'di ba? So doon na-appreciate natin. So kaysa naman yung mga naka-higher package 'no, pero hindi naman gumagalaw. So mas maganda na kahit naka-associate lang gumagalaw talaga and sila po talaga yung nagmu-multiply sa team namin. Kaya sobrang blessed tayo sa mga ano natin, sa mga downline po natin. And ito po yung ano, isa sa realization din po talaga nung time na ito po yung una po talaga na realization ko. Ito po yung, time na umattend po ako ng training 'no, bago pa lang po ako nito. So si Mentor John po yung ano 'no, nung training nito. So nagtanong po siya kung ano ba talaga yung simpleng buhay para sa'yo? Sa inyong mga mentors nung wala pa po kayo sa ano, sa I Am Worldwide dati 'no, ano yung ano, meaning ng ano, simpleng buhay para sa inyo? Kasi para po sa akin, before 'no, ang simpleng buhay is yung parang, um, okey na na maging masaya ka, okey na, yung parang kumakain ka, okey lang na yung okey lang na parang, yung ano, parang easy-easy lang, parang ganyan. Parang hindi ka na nangangarap kasi parang okey lang na magkabahay, okey lang yan basta may bahay. Parang gano'n po yung ano ko, yung parang meaning sa akin ng simpleng buhay nun. And doon po napa-realize sa akin 'no, sa training na yun. Kaya napakaimportante mga mentors na, ma-push natin yung mga downline natin 'no, na mag-training kasi although hindi nila makukuha lahat ng tini-training ng mentors, pero may makukuha at makukuha talaga sila na is word or ano, sentence man 'yan. So ito po talaga yung nagpa-realize sa akin na yung totoong simpleng buhay is yung magkaroon ka ng time and financial freedom. Yung tipong, 'di ba parang mas masarap, parang hindi ka stress kung pagkailangan ng family mo, 'di ba, nabibigay mo, 'di ba? Ay kung simpleng buhay before yung iniisip ko, 'di ba paano 'pag ano, nagkaanak ako, 'di ba parang hindi ko mapo-provide sa kanya yung mga gusto niya, yung mga kailangan niya, yung magandang school, 'di ba? At saka 'pag na-hospital parang mamomroblema ako. So, stress 'yun, parang stress para sa'yo. Pero kung ang iniisip mo yung magkaroon ka ng time financial freedom, maging mayaman ka, magkaroon ka ng madaming pera, 'di ba parang less stress kasi nga may pera ka, may pambigay ka, 'di ba? May pam-provide ka sa family mo. So, ito po yung talagang nagpaano sa akin din dito sa negosyo. And ito naman po is ano, ito po yung ano, patapos na tayong mga mentors 'no. So ito po yung nakita ko lang po ito sa post ni ano, ni Mentor Claire, Honey. So parang na-experience ko din po kasi 'to. So sabi ko kung walang struggles, ano ikukuwento mo? Kung walang mahirap na pinagdaanan, sino ma-inspire sa'yo? Walang success kung walang testimony. So totoo po ito 'no, kasi nung time po na nagbabalak kami na magkaroon ng sasakyan, parang feeling ko po talaga wala talaga po akong makukuwento kung if ever na magse-share ako. Kasi parang parang mostly po kasi parang ano lang naman, about sa products yung maikukuwento ko, parang wala pong achievements, ganyan. So siguro nga, dahil ngayon lang binigay sa'kin ni Lord kasi nga parang binigyan niya muna ako ng struggle na para, puwedeng maikwento sa inyo, yun po mga mentors. And sabi dito, the Lord shall fight for you. So naniniwala po ako dito kasi, kasi nararamdaman ko po 'no, simula nung na-present po sa akin ni Mentor Mo at ni Mentor Sel yung ano, yung business, alam ko pong para sa akin yun. And hanggang dulo po until now talagang nilalaban ako ni Lord. So ayun lang po mga mentors, sana may natutunan po kayo 'no or may na-inspire kayo. Thank you po.